tayo patuloy na patnubayan, gabayan po ng ating pinakamamahal na Panginoon siyempre siya. Opo, dakilang mapagpalang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa panandala ng taong dinangisan. Aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista, William and the Prophet God. Minsan pa kami nagpupuri kapasalamat sa bawat yugto na aming banal na pinagpatinangisan. Sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong patuloy na pagkabadama ng matamis sa presensya. Patuloy ka na sa amin sa tutuwin ng Diyos, hallelujah, sa walang pagpupuyan. Minsan pa kami buong pagsusumama, buong pagpapakumaba. Himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng nagawang pagkakulang pagsalansan sa banal na kalooban. Patawarin mo ang bawal sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Evangelyo ng kaligtasan tunay sa kanak, wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, doon ang spiritual pala, na simpleng kabaraan na maintindihan, inibig ng mga pagmamahal, mga bisita madating, mga webcast viewers, na mga samot manalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadang nagkaaway dama sa hinda sa tansa ng believe cast out from them and bind the power of darkness. Anoint, we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Preso Kristo at unatigit sa lahat. Aking pinabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamahal na Preso Kristo na pinagbabukan natin ng mga biyaya. And give double honor and respect to our dearly beloved Noble Pastor Evangelist Wilmeda, the end-time brother loving God. We love you so much, Pamala Pastor. And we always treasure remember the blessed memories and teaching of our dearly beloved Rosam Pastor Lindsay Almeda. But Mama, dear greeting as well to all beloved children of the Sinuho Almeda family. Sa lahat po natin pinamatinibig na mga kapatid, mga kapamanggawa, mga bisita dito po ngayon. Maging sa lahat po nating webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika. Beloved Ted, beloved Mr. Lucas Smith, sa kanilang mga anak, sa lahat ng mga kapamanggawa, mga kapatiran sa buong Amerika, maging sa buong Europa, sa North and South Africa, sa Middle East, at maging dito sa buong Asia na kung saan nakantabay sa ating live streaming. Magandang hapon po to welcome to the Family God. Amen. Praise the Lord. Everybody, so praise the Lord. Beloved saints of God, peoples of the world today, hear much on the love of God, which is powerful and changes lives. In the last days in which we live, people need to understand that there is a wrath of God to face for living in sin. Without a godly fear, there will be no true lasting repentance. So mga iniibig, sa lahat ng tao sa iba't ibang ng mundo, napakinggan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na may makapangyarihan magbago ng buhay ng tao, mga iniibig ko. At sa ating panahon ngayon, na kung saan ay kinakailangan maunawaan ng tao na meron pong yung galit ng Diyos nakakarapin sa mga tao na patuloy na namumuhay sa kasalanan, mga inibig ko. At kung walang totoong pagsisisi, mga inibig ko, ay wala po talagang totoong pagsisisi na gumula sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito'y kinakailangan na gawin ng lahat ng tao sapagkat yung galit ng Diyos ay dumarating. Yung kasamaan ng tao ay nahayag na sa langit, mga inibig ko. Kaya sabi po dito from the Epistle of Paul to the Romans chapter 1 verse 18 and 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9 and Genesis chapter 6 verse 5 and 7 and Genesis chapter 18, 20 and 21. Pagkakasunod na pong basahin, kanili po. The book of Romans chapter 1 verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. The second book of Thessalonians chapter 1 verses 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. In the book of Genesis chapter 6 verses 5 up to 7. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast,
and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. The book of Genesis chapter 18, verses 20 and 21. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know. God bless you po. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, talata po 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sumasawata ang lupa, ang tao na gayon din ang hayop at ang mga naumuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na akin nilalang sila. Dito po minamahal sa Genesis Kapitulo 18, talatay 20 hanggang 21. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomorrah ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. At bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginagawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi aking malalaman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Ang mahal na Panginoon magpala sa kanyang banal na salita. So, ang sabi ng Biblia, mga inibig ko, ang puot, galit ng Diyos ay nahayag mula sa langit dahil sa grabing kasamaan at kalikuan ng mga tao na pinalitan yung kabutihan ng kalikuan at ng kasinungalingan. Imbis ng Diyos ay sambahin sa Espiritu katotohanan, mga inibig ko, ano ang ginawa ng tao? Sinamba nila yung ginawa nila ng mga larawan na ginto, mga Diyos-Diyosan, mga inibig ko, na kung saan sabi sa Revelation chapter 9 verse 20, ito po mga bagay nito yung pagsamba sa demonyo, mga inibig ko. Oh? Kaya grabing galit ng Diyos sa mga idol worshippers, mga inibig ko, na kung saan ito nagresulta ngayon kung bakit nagkakaroon ng grabing mga kaguluhan, patayin, kaliwat kanan, mga inibig ko, andyan ang mga napipintong pagyera, mga inibig ko, at andyan ang mga pagputok ng bulkan, mga inibig, lahat ng mga salot ay dumarating dahil sa ganitong mga pagsamba sa mga Diyos-Diyos ang minibig ko. Kaya sabi ng Biblia, siya'y maghihiganti sa mga hindi nagsisikalala sa Diyos at sa mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. So ano po ang kanilang makakamtan, mga inibig ko? Sila'y tatanggap ng walang hanggang kaparusahan at walang hanggang kapamakan sa harapan ng makapangyarihan Diyos. Subalit lagi nating alalahanin, ang ating mabait na Diyos na buhay, wala siyang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao po ay magbaliklod at magsipagsisi, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang mga pawi ang kanilang mga kasalanan. Painibigo. Kaya sa ating mga nabasa dito, maging sa Old Testament, what were the reason for the flood? Painibigo. Nasabi, so sin was the cause of the flood, wickedness increased to the degree that God has no choice but to wipe out all humanity and start over. Humankind's wickedness had come to the place where judgment was necessary, and they were not only evil, they were evil continually. So dito makikita na sa Old Testament, mga inibig ko, ang mahal na Panginoon mismo nagsisi, bakit nilalang niya ang mga tao, ang lahat ng mga umuusad, mga inibig ko, sabagat ang mga isip lamang ng tao lagi ay laging masamang palagi, sabi ng banal na kasulatan. Kaya sa pamamagitan ng baha, mga inibig ko, tinupok ang lahat ng mga tao ng mga panahon na yun. At 8 kaluluwa lamang ang nasib ng mga panahon na yan, ang pamilya ni Noah, mga inibig ko. Maging sa city of Gomorrah, mga inibig ko, Sodom and Gomorrah, yung destruction doon, mga inibig ko, the simple ways of Sodom and Gomorrah were so outrageous that God destroyed the 2 cities with fire, sparing only the family of Lot, mga inibig ko. Pero habang tumatakas pa nga sila, mga inibig ko, dati na nag-warning yung mga angels, mga inibig ko, na sa kanilang pag-alis doon sa lugar na yon, huwag lilingon. Pero yung asawa ni Lot naging disobedient, mga inibig ko. Maaari gusto pa niyang makita yung, parang nanghinayang siya, iwanan yung kanyang manang, mga inibig ko. Sa kanyang mga pagsunod, naging haliging asin yung asawa ni Lot, mga iniibig.
At sa ating panahon ngayon, mga iniibig ko, na kung saan ang mga tao ay nananatili sa paggawa ng kasalanan, kung kaya't mararanasan ng mundo yung galit ng ating dakilang Diyos sa buhay sa pamamagitan ng mga plagues, mga iniibig ko, natural disasters and calamities. Yun na lamang po mga pagputok ng bulkan, mga iniibig ko, na kung saan ay ang sabi nga po dito sa Psalms 104 verse 32, ang sabi po rito, mga iniibig, He looketh on the earth and it trembled. He touches the hills and they smoke. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig, kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Oh, isipin niyo po yan, mga iniibig. At sa ating, and there were 73 confirmed eruptions during 2019, last year, may inibig ko. Sa parte ng Indonesia, Italy, Ecuador, Chile, Mexico, Japan, Iceland, maging sa Pilipinas, iba't ibang panig pa ng mundo, may inibig ko, na talagang nandoon yung pagsabog ng bulkan sa atin dito lang sa Batangas, dito nakaraan, may inibig ko, na kung saan ay talaga naman pong grabing devastation, may inibig ko, maraming property damages ang nasira, maging buhay ng tao, mga hayop, may inibig. At yung pang tsunami, may inibig ko, nasabi sa Amos 4:9, siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumata ng kanyang balantok sa lupa, siya na tumatawag sa tubig, sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa, Panginoon ang kanyang pangalan. No? Kaya yung tsunami, mga biniibig ko, ang mahal na Panginoon din ang gumagawa nito para yung mga tao na iniibig ko ay sila po ito mapuksa, may inibig sa sobrang galitan ng Diyos sapagkat sa sobrang kasamaan na ng tao sapagkat nakalimot na ang mga tao na maglingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Tumalikod sa paglilingkod sa ating dakilang sa buhay. Nakilala natin mga naman, subalit hindi pinagpatuloy. Yung iba naman nakapakinig pero ayaw makinig, ayaw maglingkod sa totoong Diyos, may inibig ko. Kaya itong tsunami nito, mga inibig na kung saan noong 2004, 230,000 mga tao ang nangamatay noong panahon na yun, may inibig ko. Oh? Pero hindi lang 230,000 ang namatay, alam ko naman sapagkat maraming bansa talagang napinsala dyan, may inibig ko. Ano pa itong typhoon, may inibig ko? Sa Book of Jeremiah, chapter 25, verse 32, ganito ang sabi ng Panginoon na mga hukbo, narito kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa at malalakas na bagyo ay ibibabangon mula sa kahulihan bahagi ng lupa. O isipin niyo po yung bagyo, hindi pa dumarating yung bagyo na sinasabi sa banal na kasulatan. Na kung saan dulot-dulo ng mundo ang mamamatay, mga inibig ko, hindi na ito maililibing. At bago yung mangyari, tayo na matapat na naglingkod sa Diyos, kukuhanin na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At alam natin, mga inibig ko, during this typhoon, yung typhoon na mga dumating sa atin, yung Yolanda, ipinakita ng ating mabait na Diyos sa buhay kung paano siya magligtas pag ikay lumalakad na matwid sa kanyang harapan. Mga kapatiran natin nag-testify, mga inibig ko. Yung mga kapitbahay nila, mga nangawasak na ang kanilang mga tahanan ng mga kapitbahay, mga buildings, pero yung kanilang tahanan, mga inibig ko, bagamat merong konting mga kuwan lamang, mga dami sa konti, pero nandun, nakatayo pa rin, iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Maging yung mga kapatiran natin, nililigtas sila, hinahawakan lamang yung pupuno ng papaya, yung mga malalaking puno nga, pati nabubunot yun, mga inibig ko. Pero yung ating kapatid na hinahawakan lamang yung puno ng kapapaya, doon iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Ano pa mga inibig ko? Yung locust, mga inibig ko, yung balang. Na kung saan ay, ang sabi dito sa banal na kasulatan, mga inibig ko, dito sa Deuteronomy, sa Book of Exodus chapter 10, 12 and 13, ang sabi po rito, mga inibig ko, and the Lord said unto Moses, stretch out thine hand over the land of Egypt for the locusts, that they may come up upon the land of Egypt and eat every herb of the land, even all that the hail hath left. And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the Lord brought an east wind upon the land all that day and all that night. And when it was morning, the east wind brought the locusts. Nagpadala ang mahal na Panginoon. Pinaunat kay Moses yung kanyang kamay, mga inibig ko, at yung locust, yung mga balang dumating. Isipin niyo po, mga inibig ko. Maraming mga pananim at ang nangawasak ng mga pananim at maging sa ating panahon ngayon. Ito lamang last February 18 of this year,
in East Africa to South Sudan, locust swarms devastate crops and cause major agricultural damage, famine, and starvation. Yun po naging cause, mga inibig ko. Lahat ng daanan, mga inibig ko, talagang walang natira, mga inibig ko. Ngayon, tagutom ngayon sa lugar ng Africa, mga inibig ko. Sa lugar ng East Africa, so sa South and Sudan, mga inibig ko. At ito ngayon, ang pinakahuling, mga inibig ko, itong coronavirus, na kung saan ito yung naging pandemic na sa buong pandaydigan, ito, mga inibig ko. At ito yung nasa banal na kasulatan, mga iniibig. Na kung saan nasabi nga po dito sa from the book of Deuteronomy, chapter 28, ang sabi po rito, mga iniibig ko, ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 28, verses 61 and 22, ang sabi po rito, mga iniibig ko, also, every sickness and every plague which is not written in the book of this law, them will the Lord bring upon thee until thou be destroyed. The Lord shall smite thee with a consumption and with a fever and with an inflammation and with an extreme burning and with a sword and with blasting and with mildew, and they shall pursue thee until thou perish. Isipin niyo po, may inibig ko, yung coronavirus, may inibig, ang sabi ng banal na kasulatan, ang bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito ay pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. Kaya, nandito lahat sa banal na kasulatan, ang lahat na nangyayari sa buong mundo ngayon, mga inibig ko. At nakakalungkot, mga inibig. As of yesterday, mga inibig ko, ang mga total deaths na may inibig na namatay, nasa 16,558 na po sa 198 countries. At dito sa ating Pilipinas, kahapon, yesterday, 33 ang patay na, 551 ang affected, may inibig ko. Pero ngayong araw na ito, tumaas ng konti, may inibig sa Pilipinas, na ito po ay 35 na, nadagdagan ng 532 na, at ang total recover, 20. Ang total deaths na sa buong mundo ngayon, magmula kanina alas 10 ng umaga, 18,891. Yung total infected, 422,613. Yung total recovery, naka-recover na, 108,879. As of 10 o'clock po yan ng umaga, mga inibig ko. At kahapon, 4 na araw lang na sunod-sunod sa lugar ng Italia. Mahigit 2,600 ang namatay doon, mga inibig ko. Kaya grabe, mga inibig, ang nangyayari ngayon. Na kung saan ito po'y babala, ito po'y galitan ng Diyos, na kung saan ito po'y patunay po lamang na tayo po ay nasa malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, kung nagkakaroon man ng lockdown, sa buong mundo, mga inibig ko, nagkaroon ng mga lockdown. Nandito rin po yan sa banal na kasulatan, mga inibig ko. Aking pong basahin, mga inibig. Sabi po dito sa book of Isaiah, chapter 21, chapter 26, verse 20, Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpassed. Ikaw ay parito, bayang ko, pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo, magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Yung purpose ng lockdown, minibig ko, sa mga tunay na ng Diyos, tayo, para tayo makapag-pray ng taos puso sa ating mga lapanon, makapag-ayuno tayo, mapagmuni-muni natin, minibig ko, na kung saan yung mga nangyayari sa mundong ito, may pinahintulot ng Diyos upang ang mga tao po'y makapagbalik loob sa ating pinakamahal na panahon. Kaya lang nakakalungkot, iba-iba lang kasi ang paraan ng kanilang pagbabalik loob sa mahal na panahon. Andun pa rin, sumasamba pa rin sa Diyos na nakikita, mainibig ko, na dito'y galit at puot ang ating pinakamahal na panahon. Kaya nakakaawa, mainibig ko, at wala nang ibang gagamitin sa panahon ito, kundi ang gawain ito ng Jesus Miracle Concentration Ministry, sa pangunang taon ng Diyos, ating minumat, ginagawa ng pastor, Evangelista Ulan Menda,
true prophet of God, mga inibig ko, silang gagamitin ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry upang ang mga tao po'y makalagan sa paggawa ng kasalanan at makalapit, makapagbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya nga ano po sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na tayo po'y nasa huling panahon na, mga inibig ko. That we are in the end times, the signs of the soon coming of our Lord Jesus Christ. Mga inibig ko, sabi po dito sa Luke, chapter 21, verses 11, talon sa 25 and 26, after 26 and 31. Acts chapter 2, 19, after 21, and Mark chapter 24, verse 21. Kaya hindi po, magkasunod po ang basahin. From the book of St. Luke, chapter 21, verses 11 and 25, 26, and 31. And great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences, and fearful sights, and the great signs shall there be from heaven. Verse 25. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring. 26. Men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, and for the powers of heaven shall be shaken. 31. So likewise, when ye see all these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Amen. From the book of Acts, chapter 2, verse 19 up to 21. And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire, and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and notable day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Amen, praise God. From the book of Matthew, chapter 24, verse 21. For then shall be the great tribulation, for such was not since the beginning of the world in this time, no, nor ever shall be. Amen. God bless you. Dito po sa Lucas, Kapitulo 21, ang talata 11, tatalon sa 25 at 26 at itatalon sa 31. 11. At magkakaroon ng malakas na lindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Sa 25 at 26. At magkaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, at matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat nangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 31. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. God bless you. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, ang talata ay 19, 20 at 21. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, at ang mga tanda sa lupa, sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at langit o tangi. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Palakpakan mo ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Mateo Kapitulo 24, versikulo 21.
Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat pa sa simula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. So napakaliwanag mga iniibig ko. Lahat po ng kaganapan na nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, lahat ng ating mga napakinggan na basang talata, mga iniibig ko, mula sa banal na kasulatan ito, patunay lamang na tayo po'y nasa huling panahon na. Kaya kinakailangan maglingkod tayo ng buong katapatan. Dito hindi nagkulang sa ating Dearly Beloved Parents and the whole Almeida family na tayo tinuruan pinangaralan maglingkod ng buong katapatan without any mental reservation, mga iniibig ko. At isa pang kinakatakutan ng mga scientists ngayon, yung nakita nila sa Hubble Telescope, mga iniibig ko, na meron pararating na asteroid mabilis sa planet Earth, mga iniibig ko. Ito ay kinakatakutan nila anytime this year, mga iniibig ko. Na kung saan ito kikitil ng billions of people, mga iniibig ko. At, mga iniibig ko, may mga bata tayong mga kapatiran, mga anak ng mga apo ng ating beloved Honorable Pastor. Mga bata ito, may inibig ko, mga puro ang puso ng mga batang ito, may inibig ko. Na kung saan na naginip, nagkaroon ng malakas na lindol, nahati ang planet Earth. Ito po mga inibig ko ay warning, mga inibig ko. Na kung saan ay, ito yung mangyayari naman talaga, mga inibig ko, sapagkat nasa banal na kasulatan. At tayo pinagpapalubos sapagkat advance na, tayo binibigyan ng babala, ng warning, advance ng ating mahal na Panginoon upang tayo sa tutuwin ay makapaghanda, mga inibig ko, sapagkat yung galit ng Diyos ay dumarating na mabilis sa mga tao, mga inibig sa sanlibutan ito. Kahit ang kayamanan mo, sabi ng Biblia, ang kapangyarihan mo, maginto mo, hindi makapagliligtas sa'yo sa oras na galit ng Diyos, mga inibig. Kaya tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat nandito sa atin na tuong pastor ng ating kaluluwa, totoong propeta ng Diyos na walang sawa na lang araw-gabi hanggang sa mga oras ito, may inibig ko, sa kanilang pag-aalalangin, pag-aayun, may inibig ko. Hindi niyo po napapansin, may inibig ko, na kung saan yung coronavirus dito sa atin ay hindi naman talaga siya talaga lumalaghanap sapagkat meron kasing nananalangin, mga inibig ko. Sa ibang bansa, grabe na. Sa parte ng Italia, may inibig, grabe ang takot ng Prime Minister. Halos umiyak na siya sa kanyang pagdatalumpati, may inibig ko. Pero tayo, may inibig ko, ay kinakailangan maghandang totoo, may inibig ko. Maglingkod tayo ng buong katapatan at wala nang ibang gagamitin sa panahon ngayon kundi ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipagsabi natin ang dakilang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise God. Ngayon, how can we survive these plagues, these natural calamities, mga disaster, and most of all, the wrath of God? Paano tayo makasurvive dito, may inibig? Anong dapat natin gawin? Anong ipinagagawa ng ating mahal na Panginoon? Sa lahat ng mga tao hindi pa naglilingkod sa totoong Diyos na dapat sambay Espiritu katotohanan, ito po inyong dapat gawin. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sa mga Kristiyano naglilingkod na sa ating mahal na Panginoon, totoong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Romans chapter 12 verse 12 and 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 and 17. Kaya po. The second book of the Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. The book of Romans chapter 12 verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. The first book of the Thessalonians, chapter 5, verses 16 and 17. Rejoice evermore, pray without ceasing. God bless you, Pastor Tagalog. Ikalang taga-Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain.
Roma Kapitulo 12, versikulo 12. Maagalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatagain sa panalangin. Amen. Dito po sa unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 17. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang gagawin ng lahat ng tao sa mga hindi pa naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Simple lamang, yung ikaw magpakumbaba. Ang sabi dito, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So simple lamang ang pinagagawa ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng tao sa pati panig ng mundo, mga inibig ko, nasaan ka man ngayon. Kung ikaw ay grabing takot sa coronavirus na ito, mga inibig ko, simple lang gagawin mo. Magpakumbaba ka. Magsisi ka, magbalik loob ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na sabi niya, pagagalingin niya ang iyong karamdaman. At sa mga totoong Kristiyano naglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, ang sabing na tayo po ay mga galak sa pag-asa. Magmatiisin sa kapagatian, mga inibig ko. Magmatyagain sa panalangin. Sa panahon nito, mga inibig ko, na kung saan tayo kumakarap, kinakarap natin mga kapagatian nito, mga inibig ko, ito po ay pag tayo patuloy na nanalangin, i-comfort tayo natin malapanon sa mamagitan ng kanyang banal na presensya, mga inibig ko. Kaya sabi ito, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. And modesty aside, ang ating minamahal na pastor, hanggang sa mga oras na ito, mga inibig ko, sila pa rin ang nakaposes sa panalangin, mga inibig ko. Andoon, patuloy na mihikbi sa ating mahal na Panginoon upang ikaw ko tayo lahat may harap na walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. At pag nagawa natin ang mga bagay nito, mga inibig ko, ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggang sa kanyang piling. Huling talata, 1 John chapter 2, verse 25, maganda na po mawit, manugtog. From the book of 1 John chapter 2, verse 25. And this is the promise that He had promised us, even eternal life. Dito po sa unang Juan Kapitulo 2, ang talata ay 25. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y anytime now, mga inibig ko. Tayo po'y nasa huling panahon na, mga inibig ko. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan upang makamtan natin na kinang pangako ng Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan na ating nabasa kanina, sapagat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan na mga tao na mga ginasawata ang katotohanan ng kalikuan. Oh? In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Sa mga hindi kumikilala at sumusunod sa kalooban ng mga Panginoon, mararanasan nila yung grabing kaparusahan sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya bago mahuli ang lahat, may inibig ko, sa lahat ng ating iniibig ng mga kababayan, maging sa lahat ng ating mga webcast viewers throughout the world, maglingkod kayo, lumapit kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang tamang paraon, oras. Siyasatin mo ang iyong puso. Tayo minsan nagkukulang, nagkakamali, sa mga makasalan, patuloy nagkakasala, siyasatin mo yung puso, magpakumaba ka sa harapan natin mahal na Panginoon. Habang tayo umawit, awitin natin ang mapupuring awitin ito. Sa mga bagong, meron ito sa harapan. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Habang kami ibigay mo sa blood coverage your brother, Noli. Nagtatapat, sumasamo, tumutulong sa harap ng banal mundo. Lumalapit, di magkarapat sa kabanan mo. Hallelujah. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nagdamon ko, o aking Jesus. Patawarin mo Naman habang tayo umawit sa malapit
At isipin ang kabutihan ng malapit sa bawat sa amin. Napakapalad natin. Tayo payapang panatag. Nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya nandyan po, banal na tao ng Diyos. Kanyang nilamisan. Nag-aagapay ka naman panalangin na kalungkot. Sa bawat sa atin ng kapangyarihan ng Diyos. Napakapalad natin po ito minamahal. Yes, hallelujah, glory. Jesus. Hallelujah, minamahal. Praise the Lord. Alang-alang sa mga hindi pa po nakakatanggap sa mahal na Panginoon. Ito na po ang inyong pagkakataon para tanggapin ang Diyos na tagapagligtas. Hari ng iyong buhay. Para yung mga salot na kinatakutan natin na halos buong mundo, minamahal, hallelujah, ay mawala. Bagos palitan ng pagtitiwala sa Diyos. Dahil ang totoong Diyos ay makapangyarihan. Ang totoong Diyos ay hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Tulad ng ginagawa niya sa aming pagliligtas. Ito kayo magkakasakit, pinapagaling kami. Kaya wala kayong dapat gawin kundi magpakumbaba tulad na ating narinig na pangaral. Magsisi. Malulugod ang Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. Lalo na magsisisi at tatanggapin sa bilang Diyos, hari ng kanyang buhay. Sige po. Taas niyo po yung kamay, sumunod kayo sa maikling panalangin na aking sasambitin. Hallelujah, pikit niyo po yung mata sa lahat. Nandiyan sa inyong mga tahanan, nanonood ng live streaming. Taas niyo po kamay, pikit yung mata, sumunod kayo sa aking maikling sabihin. Mahal na Panginoon Jesus, ako po ang nagpapasalamat sa oras na ito na aking narinig ang iyong banal na salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Mahal na Panginoon Jesus, gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at katotohanan. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Baguhin mo ako. Iligtas mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Jesus na aking tinanggap. Amen, amen. Kami na lang po panalangin. Mapagpalang Diyos mong banal sa matamis, makapangalan pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, Diyos. Hallelujah. Sa unang panalangin, aming minamahal. Ang ginagala evangelista, Will Distrad Almeida, yung prophet, Lord. Yes, Jesus, papalain mo lang tumanggap. Baguhin mo sila, pagaling mo sila. Ito si problema. Sulat makalapangalan sa aklat ng buhay at iligtas mo sila sa na kalamang sa buhay at gamitin mo po silang instrumento sa kaligtasan pa ng marami hanggang sa pagbabalik. Kaming lahat ay pagpalain mo. Mahal na Panginoon, nalulumaas sa kami titiwala. Sa pangalan ni Jesus, tamo sa madalangin. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. 4 po ang reglamento ng kaligtasan para po sa managsitanggap. Minamahal, 2 lang po yung nasagawa. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa kapagbatao po natin kasalanan na kung saan ito po kailangan natin gawin. Dahil sabi ng Biblia, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, kailangan po talaga po bautismo para tayo mapatawa sa ating kasalanan at tatanggap tayo ng Kaloob ng Santo. Amen? At pang-apat po ay Diyos na po magsasagawa niyan. Kung paano nakikita niyo po, napupuspos kami ng Banal na Espiritu, yan po minamahal. Hallelujah. Ay kailangan natin may sa katuparan at kailangan po tayo magpatuloy. God bless you po at tayo dadako sa ating pagdulog sa tronong biyaya ng ating malapit, sa ating mga dalangin, sa ating beloved ordained preacher. Bilangan ko. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher. Praise the Lord, beloved Bernoulli. Magkaisa po tayo maminamahal sa panalangin. Magsisipo muna tayo maminamahal bago po natin hilingin sa ating malapay noon lahat ng ating mga pangailangan. Hallelujah. Sa ating dikilang Diyos ay walang imposible sumampalataya tayo mga minamahal. Hasaon ng dalangin natin minamahal ginagamal pastor.
Opo, dakilan namin ang mga Diyos na mapangyan sa lahat pinakamamahala, Panginoon Jesus. Narito kami sa iyo, manalapaanan, malapay noon, nagpapangubad, nagsisisi sa mga kami nasumpungan sa iyong mga pagkakasala, pagkukulang. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Tugunin mo sa iyong malang kapanan lahat ng pangailangan ni mga anak, mahal Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy at sinusumamat, patuloy namin inangkin, lubos na pinasalamatan, halakas sa mabubuhay namin, mga ginagamalapos, all of beloved children, mahal Panginoon, pinangako mo ang pagpapalang spiritual, physical, material, magpapahal, nag-uumapaw, para patuloy ang papalaganap ng isang ibang iyo sa buong kinapahal, mahal Panginoon, kasasagdali, banal na Iglesia, Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin, malapit, ipatong po natin isang kamay, maminamahal sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman sa lahat ng ating minamahal kapatiran sa buong Pilipinas, buong mundo, maging dito po minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na po natin isisigaw minamahal ang ating pag-rebuke. Narito po kami, mahal Panginoon, sa lahat ng ayong pangailangan. Sa dalangin na ang mga pastor, aming sinasaway, demons of infectious diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketone, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, spiritual problems, assault, in the mighty name of Jesus, be healed, be blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy po natin, mga minamahal, espesyal na panalangin, mga minamahal, para sa pandaigdigang hallelujah, problema na ito, mga minamahal, sa unang dalangin at hindi na maginigal, mahal Pastor, po dakilan namin ang mga Diyos, mapena sa lahat. Alam po namin, mahal Panginoon, tanging yung banal na Iglesia, mahal Panginoon, hallelujah, pinagkaloob ng kapangyarihan na Diyos, hallelujah, sa panguna ng aming minamahal ginigal, mahal Pastor, hallelujah, hallelujah, upang lutasin ang problema ito, mahal Panginoon, sa imalang kaparan, aming sinasaway ang COVID-19 na ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, matunaw ka, malusog ka, mawala ka. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name we pray, amen, amen. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating malapin, huwag na po tayong sisigaw, may naman, lulukso na po tayo ng 3 beses, praise the Lord, hallelujah. Thank you so much, Jesus. We love you so much, Jesus. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malapay ng amin na mahal. Praise the Lord. I would like to once more, hallelujah, greet our beloved Minister Wills. Praise the Lord. Happy birthday. Praise the Lord. We love you so much po. Our loving God bless you more and more. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ating beloved Dr. Rick Orcon for our announcements. Amen. Praise the Lord. God bless you po, with the picture, with the Brother Ralph. At mga minahal muli po sa ating pong mga mahalaga announcement po. Bago pong ating mahalaga kapatid, beloved Brother Domeng, may beloved ko picture po sa panalangin sa pagkatapos. Mga minahal, ating pong mga banalagan, nagpapatuloy po yan mga naman. Ating pong mga regular worship services, Wednesdays, Fridays and Sundays hanggang sa pagbabalik po ng ating pong dakilan Diyos hanggang sa tayo po'y kukunin mga naman sa pagdagit ng mga banal ng ating pong mahal na Panginoon. Mga ating mga banal na gawin po, Miyerkules, Biyernes at Linggo po yan mga naman sa mga nakalipas po na ating worship services. Same time din po mga minamahal, yan po mga araw na yan, Miyerkules, Biyernes at Linggo po mga minamahal. TV program po natin ay nagpapatuloy po yan. Tuwing Sabado po yan ang gabi sa PTV Channel 4 starting at 10:30 in the evening up to 12 midnight po. Yan po ay sa gabi po ng Sabado mga minamahal. At mga minamahal, for our regular worship services, mga minamahal, at kung para to update everyone, to update everybody, at if just in case meron po mga changes mga minamahal, please follow the social media account po ng ating po church po mga minamahal. Ay inulit po para sa to update everyone. So that everyone will be always updated po tayo palagi mga minamahal. At kung may naman po mga pagbabago, please follow the social media account of our church, JMCM Central. Again, JMCM Central po. At you can also follow the social media account po ng mga beloved children po mga minamahal. Sa aking po nabanggit ang mga regular natin mga oras ng pananambahan po natin at kung meron man pong mga changes po mga minamahal. At masundan rin po niyo ang ating pong radio program sa mga baguhan. Yan po yung araw-araw po. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Sabado sa DZME, Radyo 1,
15:30 po sa Imban 1530 Imban ang ating radio program, The Jesus Miracle Hour po, mga minamahal. Ganoon rin po ay mga minamahal, ang ating pong linya ng telepono, available po yan sa loob po ng 24 oras. Mga minamahal, 837-511-48, mga minamahal, sa lahat po naman na nais pong magpapanalangin at magpapayo po. At kung meron po kayong, if you have further inquiries, you can dial also 8375-1148 sa loob po ng 24 oras. Amen? Tayo na po ito may habang atin na pang ipinagkakalo po ang lahat na po ating minahal, mahal na kapatid, sa kanyang panalangin sa pagkatapos, beloved Brother Domeng, my beloved co-preacher. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, Amang Banal, ito'y sa pangulang dalangin ng aming minamahal, ginagalang mo, Pastor, beloved Normal Evangelist, Sulistada, Medayo, yung huling propeta. Muli kami nagpupuri, papasalamat, malapay noon sa bawat bahagi, yung tunay yung pinagpalang lubos, malapay noon, mula sa mga awitin, papuri, alay sa iyong mga buhay na patuto at sa lahat ng matatapat na nagkaloob, malapay noon, maraming salamat po. Maging sa napakatamis bong banal na presensya, malapay noon na amin na darama sa tutuwina, malapay noon kagalakan ng aming mga puso, malapay noon. Sa aming pansamantalang pag-uwi, malapay noon, iatid mo na maluwalhati, mapayapa ang bawat isa, malapay noon sa kanilang mga tahanan, malapay noon sa may mga sasakyan, pag-ingatan mo, alisin mo, malapay noon ang mga natutulog na diwa, malapay noon, at lalo, tigit sila dobling pag-ingat sa amin na mahal ginagalo, mga pastor, mga beloved children, malapay noon, at muli kaming ibalik sa banal na gawain ito, malapay noon sa lugar na ito, upang dito ka namin muli papurihan sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, Brother Domeng. God bless you po, tayo po lahat ay magkamayan. Yes, I love you with love of the Lord. Yes, I